hindi pa kayo hiwalay pero hindi na siya nagpaparamdam. Oh no. Well, ito mga utol, I know maraming may karanasan or may ganitong situation sa ngayon or nararanasan na hindi pa naman kayo hiwalay pero bakit kung minsan lang siya nagpaparamdam? Nang kagaya na lang ng kahapon is nagpaparamdam siya and then ngayon is wala. Or kanina isang nag-uusap kayo and then pagdating ng hapon hanggang sa gabi is hindi na nagpaparamdam or wala nang reply sa mga messages mo. Okay? So, the big question lang naman dito is kung mahal ka ba talaga ng taong ito? Well, ito mga utol actually marami talagang naguguluhan sa ganitong situation. So, ito, bibigyan natin ng kasagutan yung mga umiikot dyan sa inyong isipan. Okay? So ito ngayon, tatalakayin natin kung bakit kayo naguguluhan. Dahil once na nakikinig kayo sa salita ng mga partner ninyo, ay talagang mas lalo kang maguguluhan. Lalong-lalo na kapag nakikita mo na yung actions niya ay hindi nagtutugma sa mga ipinagsasabi niya sa'yo. Na kung nag-uusap kayo, ay nasasabi niya na minamahal ka niya, na mahal kita, huwag kang mag-alala, mahal na mahal kita, kumukuha lang ako ng buwelo, na kung ano-ano pa. So, and then, after nyan, sa kanyang actions is, hindi niya naman nagagawa or nakukulangan ka. So, dyan po nagpapahiwatig utol na yung sinasabi ng lalaki or ng partner mo is manipulation or pagmamanipula lamang. That's why kailangan ay mas maniwala tayo sa actions na pinapakita niya. Dahil yan po yung totoo. So, balikan natin yung katanungan kanina, kung minamahal ka ba ng taong ito? Kasi ito sa totoong pagmamahalan, ay always po yan magpaparamdam sa'yo. Dahil sa loob ng love ay nandyan yung pagkikare, pag-alala. Yes, pangangamusta. Dahil binibigyan ka ng respeto na para hindi ka mabigyan din ng kaguluhan sa iyong isipan na pag-alala. Yes, na kung ano na yung nangyari sa kanya. Dahil nagmamahalan kayong dalawa eh. So that's why magpaparamdam yung partner mo, kakamustahin ka. Kamusta ka na babe? Ano na ginagawa mo dyan? Nandito ako sa work ngayon. Steady ka lang dyan magme-message ako sa iyo mamaya. And then, maya-maya is magme-message talaga. Natutupad utol. Pero ito ngayon sa partner mo na kung minsan lang magpaparamdam, well, mas ma-validate natin ito na hindi ka minamahal. So ito na ngayon yung kasagutan sa katanungan dyan sa inyong isipan kung minamahal ka ba talaga ng taong ito. So, once na nakukulangan ka kasi sa pagmamahalan ninyong dalawa, lalong-lalo na sa partner ninyo, kagaya sa'yo ngayon, nabibigay or naggagawa mo naman lahat-lahat para sa kanya, pero pagdating naman sa kanya is parang nakukulangan ka naman sa kanyang isinusukli sa'yo. Nakagaya ngayon is kung bihira o bihira na lang talaga siya nagpaparamdam. If I were you utol ay umatras na po kayo sa ganitong klaseng partner. Na kung minsan lang nagpaparamdam, ibig sabihin yan ay, ito uulitin ko, hindi po kayo minamahal. Ginagamit lang po kayo, pinapaikot lang po kayo, minamanipula lamang po kayo. Na pinapapaniwala kayo na buong akala ninyo is minamahal kayo. That's why, kung mag-uusap kayong dalawa, ay ito po yung maririnig mo. Minamahal kita, napaka-busy ko, sorry sobrang busy ko lang sa ngayon. So saan yung love dyan kung hindi siya nagpaparamdam palagi sa'yo? Dahil sa pagmamahalan din utula is may excitement. Dahil interesado siya sa'yo eh. Naa-attract siya. Gustong gusto ka niya. So ikaw ba naman kapag gusto mo yung isang tao is mas na-excite ka na makausap ito, di ba? So pero sa kanya is kung minsan ka lang kakausapin, so saan yung excitement dyan? Once na sinasabi nating mahal ka talaga niyan. So it means wala. It means hindi ka minamahal. So that's why utol, huwag mo nang aksayahin pa yung panahon at oras mo sa kanya, lalo-lalo na
sa pag-e-invest sa kanya. Nagpapadala ka ng pera, yes, and then dyan, nagpaparamdam na siya. Pero after nyan, pagkalipas ng ilang oras, ng ilang araw, nang after mong makapagpadala is, hindi na naman siya kumikibo sa'yo. Hindi na naman siya nagpaparamdam sa'yo. So napakahirap. Well, ito mga utol madali lang naman masagot yung katanungan sa inyong isipan kung minamahal ka ba talaga ng taong gustong gusto mo rin. Kundi, once na mabibigyan ka ng peace of mind sa relationship, dyan po natin talaga masasabi or masasabi ko rin sa'yo na nasa tamang tao ka or minamahal ka ng partner mo. Pero kapag yung binibigay sa'yo ng partner mo ay sakit sa ulo, pangungonsume, or yun kagaya nga nito, nabibigyan ka ng palaisipan na hindi ka makapag-focus sa iyong trabaho, hindi ka makakain ng maayos. Yes, so mababalidate po natin ito na wala kang peace of mind. Dahil hindi ka po minamahal ng partner mo. So ganun lang po yun. Napakasimple lang utol. Napakasimple lang malaman kung totoong minamahal ka ng partner mo. Always think yung peace of mind. Yan po yung maibibigay sa'yo ng taong nagmamahal, ng tamang tao. So kung naguguluhan ka, napapraning ka, nababalisa ka, palagi ka nalang umiiyak sa gabi or gabi-gabi, pumasok nga sa relationship para mabigyan ka ng kaginhawaan, ng kaligayahan. Yes, napakasarap ng taong may minamahal. Napakasarap din ng may nagmamahal sa'yo. So yun po yung hinahanap-hanap natin. So pero ito ngayon, sa situation mo kabaliktaran. Palagi kang umiiyak. Nabibigyan ka ng ito nga, pangungonsume. Sakit sa ulo. So kapag ganito na yung nararanasan mo sa relationship ninyo, ay kailangan mo nang umatras. Kailangan mo talagang umatras utol. Wala nang ibang solusyon dyan. Dahil no need mo nang baguhin yung isang tao. Wala kang ibang gagawin kundi umatras. Yes, maghanap ka ng taong hindi mo na kailangan baguhin. That's why, kagaya sa iba dyan, nag-e-stay dahil akala nila magbago pa. Actually utol, matagal mo na yan nagawa na nagstay ka sa partner mo. Pero ano yung nangyari? Hanggang ngayon, nagkaroon ka ba ng peace of mind? Okay? So kung hindi pa, alam nyo na yung kasagutan. So yun lang po mga utol, maraming salamat. Sana'y nakatulong yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Usap-usap tayo doon. So maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lamang di mahirapan to ang kailangan.